Bakit nandyan ang batang yan malapit sa mesa ng rehistrasyon ko? May tumawag ng security. Ngayon na. Sir, narito po ako para sumali sa kompetisyon. Kompetisyon? Kumikislap ang Rolex ng propesor habang hinablot niya ang kwelyo ng bata. Makinig ka, batang kalye. Ang mga tulad mo hindi sumasali. Naglilinis kayo ng sahig matapos umalis ang mga tunay na kalahok. Ako po ang may pinakamataas na score sa kwalifikasyon, sir. Ikaw? Pinunit ng propesor ang pahina mula sa lumang kwaderno ng bata at ngumisi. Anong kalukuhan to? Binasa niya ng malakas. Cruz Soriano. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Mga Ginoo at ginang, tignan ninyo ito. Isang pobreng bata mula sa squatter ang nagsasabing naresolba niya ang problemang pinagtatalunan ng mga henyo sa matematika ng mahigit 30 taon. Pumutok ang tawanan sa silid, mga dose-dosenang, baka daan-daang mayayamang puti ang humahalakhak sa isang maliit na bata. Isang batang nagsasabing naresolban niya ang problemang pinagdedebatihan ng mga eksperto ng ilang dekada. Akala nila biro lang to. Nagkamali silang lahat. Balik tayo 4 na buwan. Lincoln Park Elementary, Southside, Chicago. Amoy lumang libro at pangarap na di natupad ang silid-aralan. Malamig na hangin ang sumisingit sa basag na bintana. Ang pintura sa pader ay nangangaliskis. Inilalantad ang mas luma pang patong sa ilalim. Gas-gas at may sulat ang mga desk, patunay ng mga taong pinuno ng pagkabagot at pagkabigo. 28 estudyante ang nag-aaral ng multiplication table, pero isang batang lalaki ang gumagawa ng ibang bagay. Nasa harapang upuan si Marvin Ferrandez, hindi dahil gusto niya, kundi dahil malabo ang kanyang paningin at walang pambili ng salamin ang kanyang lola. Siya ang pinakamaliit na 10 taong gulang sa ikalimang baitang. Suot ang malalaking damit na minana pa mula sa pinsang si Michael. Habang nahihirapan ang iba sa 7 beses 8, sinusulatan ni Marvin ang kanyang kupas na kwaderno ng matataas na level ng matematika. Lumilipad ang kanyang lapis sa pahina, tila batis ng mga simbolo at numero. Marvin Ferrandez, ano yung ginagawa mo? Tanong ng kanyang guro. Si Mrs. Castro, mabait ngunit pagod, ay yumuko upang silipin. Napakunot ang kanyang noo. Hindi ito pang grade 5, Marvin. Hindi po, ma'am. Tinututukan ko po ang lower bounds at network optimization. Sinusubukan kong intindihin kung bakit hindi magkasundo sina Dr. Cruz at Dr. Soriano. Napakurap siya, di alam ang sasabihin. May master's degree siya sa edukasyon, pero hindi niya maintindihan ang sinasabi ng bata. Marvin, saan mo naman nakuha yung kaalaman? Sa library po, ma'am, ang dami pong libro roon. Tumahimik siya, tapos napabuntong hininga at umalis. Ano pa nga bang magagawa niya? Ipapaliwanag ko ang debate ni na Cruz at Soriano. Noong 1973, naglabas ng teorya si Richard Cruz, isang batang mathematician. Ayon sa kanya, may hangganan sa network optimization, isang limitasyon na di maaaring lampasan. Ang kanyang teorya ay matapang, kapanapanabik, pero walang ebidensya. Sa Stanford, mariing tumutol si Dr. Gina Soriano. Ayon sa kanya, walang ganoong limitasyon. Naniniwala siya na ang matematika ay kayang humusay ng walang hanggan, walang ibabang limitasyon. Ang isang akademikong pagtatalo ay naging isang digmaang intelektual. Sa loob ng 32 taon, ito ang naging pinakatanyag na debate sa modernong matematika. Dose-dosenang komperensya, libo-libong pahina ng pagsusulat. Nahati ang buong larangan sa 2 panig. Cruz versus Soriano. Walang nakapagpatunay, walang umatras. Nagsira ito ng karera, nawasak ang mga pagkakaibigan. Namatay si Dr. Soriano noong 2019, naniniwala pa rin sa kanyang panig. Walang ebidensya,
Samantala sa isang tahimik na pampublikong aklatan sa Southside Chicago, isang 8 taong gulang na bata ang nakadiskubre ng lumang libro tungkol sa sigalot na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit di magkasundo ang dalawang henyo sa napakatagal na panahon. Kaya siya na mismo ang nagdesisyong hanapin ang sagot. Balik tayo 2 taon sa maliit na apartment ni Marvin bago pa ang kompetisyon. Isang simpleng tahanan, 2 kwarto, isang banyo, magkasama na ang kusina at sala. Pero malinis ang lahat. Siguradong ginawa ni Carmen Ferrandez yan. Si Carmen, 71 anyos, dating kartero. Siya ang nagpalaki kay Marvin mula nang mamatay ang ina nito sa kanser at makulong ang ama sa kasong armed robbery. Naabutan niyang nakahiga si Marvin sa sahig ng sala. Napapalibutan ng mga librong hiram mula sa library, mga college textbooks, math journals at sariling sulat ng komplikadong ekwasyon. Inilapag niya ang hapunan sa tabi ng apo, dahan-dahang umupo dahil sa masakit na tuhod. "Anak, kumain ka muna," sabi niya. Hindi man lang tumingin si Marvin. "Lola, bakit po ba mahilig mag-away ang matatanda kaysa maghanap ng solusyon?" Hinaplos niya ang buhok nito at ngumiti. "Ewan ko anak, siguro para sa iba, mas mahalaga ang manalo kaysa sa katotohanan. Pero ang tanga nun, hindi naman pumapanig ang katotohanan kahit kanino." "Tama ka riyan anak, pero hindi lahat kasing talino mo mag-isip." Hindi niya maintindihan ang nakasulat sa mga kwaderno. Pero naiintindihan niya si Marvin. At sa puso niya, alam niyang espesyal ang apo niya, kakaiba. Ngayon, pag-usapan natin si Dr. Richard Cruz, 64 na anyos, profesor sa Northwestern University. Nakasulat ang pangalan niya sa mga parangal, libro at maging sa mga gusali. 4 na dekada na siyang nasa larangan ng matematika. 32 taon dito ay ginugol sa pagtatanggol ng isang teoryang hindi niya kailanman napatunayan, ang Cruz Conjecture. Ang bunga ng kanyang buhay, ang kanyang obsesyon, ang kanyang pamana. Tuwing ilang taon may sumusubok na lutasin ang kilalang problema. At sa bawat pagtatangka, sila'y nabibigo. At sa bawat kabiguan, iisa ang reaksyon ni Richard Cruz, isang mapanuyang ngiti. Hanggat walang nakakabasag sa code, wala ring makakapagpatunay na mali siya. Pero sa ilalim ng ngiting yon, may mas malalim, mas nakakabahala. Sa loob ng 40 taon bilang propesor, hindi kailanman nag-mentor ng graduate student si Richard Cruz. Ni minsan, hindi siya nagsipi ng ibang mathematician. Hindi siya nagbigay pugay sa sinumang scholar mula sa mga paaralang nasa mahihirap na lugar. Tahimik ang kanyang pagkiling, hindi lantad, ngunit mapanganib. Hindi siya nagpakita ng hayagang galit. Hindi lang talaga siya naniniwala na may lugar ang mga tulad ni Marvin sa kanyang mundo. Pumasok si Marvin Ferrandez sa silid ng pagsusulit na may bit-bit na backpack na superhero at suot na kamiseta na 2 sukat ang laki. 10 taong gulang lang siya. Lahat ng iba ay mga teenager. 14, 16, may ilan pa ngang 18. Lahat sila'y napatingin. Naliligaw ba yang bata? Siguro kapatid ng isa sa mga sumasali. Alam ba niya kung anong meron dito? Umupo si Marvin sa kanyang nakatalagang upuan. Masyadong mataas ang desk kaya umupo siya sa 2 makakapal na libro para maabot ang test paper. Makaraan ng 2 oras, inilabas ang resulta. Marvin Ferrandez, perfect score. Pinakamataas sa buong rehiyon, pinakamataas sa buong kasaysayan ng kompetisyon. Isang batang mula sa Southside ng Chicago ang nakasiguro ng pwesto sa state finals. May maikling balita ang lokal na TV. Tinawag itong nakaka-inspire. Mali ang bigkas sa pangalan ng paaralan niya at hindi nila naunawaan ang mas malaking kwento. Pero may isang taong matamang nakamasid. Sa Northwestern University, si Dr. Richard Cruz,
ay tinitingnan ang mga resulta ng qualifiers. Huminto ang kanyang ballpen sa isang linya, Lincoln Park Elementary. Isang batang elementarya ang nakapasa, isang bata mula sa lugar na iyon. Dinampot niya ang telepono. Sino ang nagpahintulot sa batang ito? Sir, natugunan po niya ang lahat ng rekisito. Siya po ang may pinakamataas na score. Wala akong pakialam sa score. Ito ay isang seryosong kompetisyon. Pero malinaw po sa patakaran, nakuha ni Marvin ang kanyang karapatan. At sa loob ng 3 araw, papasok siya sa mundo ni Richard Cruz. Ang gusali ay sumisigaw ng karangyaan. Mga marmol na sahig, makintab na parang salamin. Mga kristal na chandelier na nagkakalat ng bahaghari sa mga dingding, pinalamutian ng mga pintura ng makapangyarihang matatandang lalaking puti. Mga tagapagtatag, tagapag-donate, mga higante ng akademya. Dumating si Marvin kasama ang kanyang lola, Carmen, at ang pinsan niyang si Michael. Si Michael, 16 na anyos at matipuno, ay dati may pag-aalinlangan. Pero nang masaksihan niyang lutasin ni Marvin ang komplikadong problema, nang madali, naging taga-suporta siya. Tumikit ka lang sa akin, bulong ni Carmen habang hawak ang kamay ni Marvin. Sa lobby, abala ang mga kakompetensyang may suot na mamahaling uniforme mula sa mga private school, kasama ang kanilang elite coaches na may hawak na tablet at mga strategy. Nag-uusap ang mga mayayamang magulang tungkol sa bakasyon at mga scouts mula sa mga kolehiyo. At naroon si Marvin, suot ang lumang kamisetang minana mula sa kanyang pinsan. Lahat ay napatingin. Sigurado bang dapat siyang nandito? Baka kailangan hanapin ng magulang niya. May mali siguro sa listahan. Nag-init ang kamao ni Michael. Hinawakan siya ni Carmen mahigpit. Hindi dito, pabulong niya. Hayaan mo si Marvin. Lumapit si Marvin sa mesa ng rehistrasyon, mag-isa. Si Dr. Richard Cruz, na karaniwang hindi sumasama sa ganitong trabaho, ay naroon mismo. Gusto niyang makita ang bata. Tumingin siya pababa. Naliligaw ka ba, iho? Hindi po, sir. Narito po ako para magrehistro, Marvin Fernandez. Ikaw yung taga Lincoln Park. Opo, sir. Ilang taon ka na? Oh, 10 po. Umupo si Cruz. Ngumiti ng malamig. Ang kompetisyong ito ay para sa tunay na estudyante ng matematika, hindi spelling bee. Baka mas bagay sa iyo yon. Ako po ang highest scorer sa qualifiers, sir. Gusto ko pong magrehistro. May kumislap sa mata ni Cruz, inis, tapos interes. Inabot niya ang mga form. Habang papalayo si Marvin, nahulog ang kanyang kwaderno mula sa backpack. Dinampot ito ni Cruz. Binuklat niya, ano to? Kwaderno ko po, sir. Alam ko, bata, bakit ka nagsusulat tungkol sa Cruz Soriano? Pinag-aaralan ko po, sinusubukan ko pong lutasin. Ano raw? Sinusubukan ko pong lutasin. Tahimik ang buong silid. Tapos tawa ni Cruz, malakas, mapanghamak. Narinig niyo yon, ang batang tumula sa squatter, sinasabing sosolusyunan niya ang problemang pinagdedebatihan ng mga propesor ng 32 taon. Umuugong ang tawanan. Si Teresa Flores, 17 anyos, ay napatawa habang tinatakpan ng bibig. Si Carlos Torres, 18, paboritong estudyante ni Cruz, ay napailing na tila hindi makapaniwala. Hinaplos ni Cruz ang ulo ni Marvin na parang alaga. Cute mo, bata. Pero siguro, balik ka muna sa multiplication table. Mas maraming tawanan. Sa kabila ng bulwagan, pinapanood ni na Carmen at Michael. Kikilos na sana si Michael, pero pinigilan siya ni Carmen, mahigpit. Hindi, sabi niya habang lumuluha. Hayaan mo siyang harapin ito. Nakatayo si Marvin, tahimik. Ang mga matatanda sa paligid ay tumatawa. Hawak ng ibang tao ang kanyang kwaderno, pero hindi siya umiyak. Isang boses mula sa likod ang sumigaw, "Sige nga, henyo! Sino ang tama, si Cruz o Soriano?"
Lahat ay tumingin. Handa na ulit tumaway, tumingin si Marvin kay Cruz. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit matatag. Tama po si Dr. Cruz, may lower bound. Nagulat si Cruz. At kaya ko po itong patunayan. Isang segundo ng katahimikan. Tapos mas malakas na halakakan. Pinulot ni Marvin ang kanyang kwaderno, bumalik kina Carmen at Michael. Ayos ka lang, tol? Tanong ni Michael. Hindi ako iiyak, sagot ni Marvin. Ipapakita ko sa kanila, ipapakita ko sa kanilang lahat. Lumuhod si Carmen, hinawakan ang mukha ng kanyang apo. Alam ko anak, alam kong kaya mo. 150 estudyante, edad 12 hanggang 18, ang pinakamagagaling na kabataan sa Illinois at isang batang 10 taong gulang. Umupo si Marvin malapit sa harapan, may mga unan sa kanyang upuan para makita ang mesa. May mga tumatawa, may mga kumukuha ng litrato, parang bring your kid to work day. Sino ba nagpapasok dito, kawawa naman? Umpisa na ng round. Multiple choice, may timer. Standard na format sa math competitions. Kinuha ni Marvin ang lapis at siya ang unang nakatapos, hindi unang bata, unang lahat. Habang ang iba'y nasa kalagitnaan pa lang ng pagsusulit, natapos na ni Marvin Ferrandez ang bawat tanong. Tinitigan ng proctor si Marvin, tumingin sa orasan, tapos muling tumingin para makasiguro. Tapos ka na? Opo, ma'am. Kinuha niya ang papel, puno ng duda ang mga mata. Wala pang ibang tumayo. Makalipas ang 30 minuto, inilabas ang mga resulta. Marvin Ferrandez, perfect score. Pinakamabilis na pagtatapos sa kasaysayan ng kompetisyon, isang tahimik na alon ng pagkabigla ang dumaan sa buong silid. Sa mesa ng hurado, pinagmamasdan ni Dr. Cruz ang scoreboard. Bahagyang nawala ang kumpiyansa sa kanyang ngiti. Multiple choice lang yan, bulong niya sa isang kasamahan. Pwede pa ring tsamba. Pero ang mga daliri niya ay nagsisimulang tumapik ng kaba sa mesa. Iba na ang susunod na round. Dagdag pa niya, proof-based na to. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ngayon, hindi bilis kundi lalim ng kaalaman ang sinusubok. Bawat kalahok ay kailangang lutasin ang isang complex integration problem at ipaliwanag ito sa harap ng lahat gamit ang pisara. Nagiba ang ihip ng hangin. Hindi na biro ang bata, banta na siya. Unang tinawag si Teresa Flores, 17 anyos, pulido, kumpiyansa, may tao ng private tutoring sa likod niya. Maayos siyang humakbang, eleganteng iniharap ang sarili. Sinolusyonan niya ang problema ng maingat. Malinis ang bawat hakbang, malinaw ang luhika, walang pagkakamali. May magalang na palakpak. Tumango si Cruz ng may pagmamalaki. Napakahusay, Miss Flores. Perpektong aplikasyon ng textbook. Ngumiti si Teresa habang bumabalik sa kanyang upuan. Pagkatapos, si Marvin na. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa harap, maliit. Parang estudyante sa kinder. Ang pisara ay tila pader na sobrang taas para sa kanya. May volunteer na nagdala ng upuan. Umakyat si Marvin, may hawak na tsyok, isang bata sa harap ng dambuhalang pader ng matematika. May munting halakhak mula sa audience, isang surreal na tanawin. Isang batang nakatayo sa upuan, sinusubukang gawin ang kayang pinaghihirapang lutasin ng mga elite na kabataan. Pero hindi tumawa si Marvin. Hindi niya ngayon napansin. Nagsimula siyang magsulat. Agad-agad naging malinaw, ibang-iba ang kanyang paraan. Hindi textbooks, hindi itinuro, bago. Napatungo si Cruz, nanliliit ang mata. Tigil! Huminto si Marvin, lumingon, nasa upuan pa rin. Kahit nakatayo, hindi siya abot sa taas ni Cruz. Mali ang ginagawa mo, bata, sabi ng propesor. Hindi yan ang tamang paraan. Matatag ang boses ni Marvin. Tahimik pero buo. Boses ng bata pero may kumpiyansa ng isang tunay na iskolar. Hindi po ako mali, sir. Iba lang po ang paraan ko. Tawanan ulit. Isang bata nakikipagtalo sa propesor? May tamang paraan para dito, ani Cruz. Hindi mo ginagamit. Gumagana po ang paraan niyo, sir, pero hindi ito kumpleto. Natahimik ang silid. Anong sabi mo?
Kung itutuloy niyo po ang substitution sa step 3, makikita niyong may constraint na hindi nakikita sa standard method. Nahuli po ito ng solution ko. Tinuro niya ang pisara, tahimik, sigurado na mula si Cruz. Walang kwenta yan, sapat ang standard method. Sapat po ay hindi kapareho ng kumpleto, sir. At muling nagpatuloy si Marvin sa pagsusulat. Tahimik ang buong silid, bawat guhit ng chalk binabantayan. Nang matapos siya, nakatayo pa rin sa upuan. May puting chalk sa mga daliri, isang babae sa unahan ng lumapit. Si Dr. Patricia Santos, profesor sa University of Chicago. Dati siyang estudyante ni Cruz. Alam niya ang katalinuhan nito. At pati ang mga bulag nitong bahagi. Tinitigan niya ang sulat ni Marvin. Dahan-dahan. Maingat. At pagkatapos ay nagsalita siya, tama siya, parang kulog ang bawat salita. At hindi lang basta tama, ang paraan niya ay nagpapakita ng constraint na hindi nasasaklaw ng textbook approach. Uminit ang bulungan sa audience tulad ng hangin sa gitna ng mga dahon. Nagdagdag ng huling nota si Marvin, tahimik ang boses, parang nagkukwento lang ng totoo. Ganito rin po ang nawawalang constraint sa Cruz-Soriano debate. Kaya po walang nakalutas, pareho silang may hindi nakita. Tahimik, lubos, nakabibinging katahimikan, isang 10 taong gulang na bata ang nakakonekta ng isang math competition problem sa isa sa pinakakilalang hindi malutas-lutas na debate sa modernong matematika. Tumayo si Cruz, maputla ang mukha. Walang kinalaman yan sa kompetisyon, aniya may galit. Tinitigan siya ni Santos. Richard, 30 taon ko na itong tinuturo, ni minsan hindi ko pa nakita ang insight na yan sa standard method. Nanginginig ang panga ni Cruz. Tumingin siya kay Marvin, isang maliit na bata na nagbunyag ng pagkukulang na hindi nakita ng mga mathematicians sa loob ng dekada. At sa sandaling iyon, may nabago sa kanyang mga mata. Hindi pagmamataas, hindi panghahamak, takot. Unconventional approach, bulong niya. Tingnan natin kung tatagal yan sa round 3. Bumaba si Marvin mula sa upuan, tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Sa karamihan umiiyak si Carmen, si Michael ay ngiting-ngiti parang nanalo ng loto. Pero si Marvin, kalma ang mukha, nakatutok. Simula pa lang ito, may nakakuha ng buong pangyayari sa video. Si Marvin na nakatayo sa upuan, kinu-question si Cruz, sinusuportahan ni Dr. Santos. Ang title, 10-year-old destroys professor live, you won't believe this. Sumabog ang internet, dagsa ang comments. Ang liit niya, OMG, nakatayo na nga sa upuan, siya pa rin ang pinakamatalino sa buong kwarto. Yung mukha ni Cruz nung kinorek siya ng bata, grabe. Sino ang batang to? Protektahan siya sa lahat ng paraan. Ganito ang naging reaksyon ng internet. Hindi nila mapigilan ang paulit-ulit na panoorin ang sandaling sinabi ni Marvin. Sa sobrang kalma, sapat ay hindi katumbas ng kumpleto. 6 na salita, parang kidlat sa gitna ng bagyo. Napansin ng mundo ng matematika. Isang kilalang propesor ang nag-tweet. May nanonood ba ng Illinois Young Mathematicians Competition? Isang batang 10 taon ang nagsabing may kulang sa Cruz-Soriano theory at ginimbal ang pagkaintindi ko sa nakaraang 30 taon. Kailangan ko ng independent review. Agad. Kumalat ang kwento, viral, di mapigilan. At si Dr. Richard Cruz nagsisimula ng kabahan. Nakalock ang pinto, di mang ilaw. Ang tanging liwanag ay galing sa screen ng laptop. Mag-isa siyang nakaupo, paulit-ulit pinapanood ang video. Ang batang nasa upuan, ang chalk, ang boses, ang pangungusap na gumugulo sa isip niya, ito rin ang uri ng nakatagong constraint na nawawala sa Cruz-Soriano. Nanginginig ang kamay ni Cruz sa mouse. 3 dekadang trabaho, ang kanyang teorya, pangalan, ang kanyang pamana. Posible bang ang isang bata mula sa pinakamahirap na bahagi ng Chicago ay may nakita na hindi niya nakita? Hindi! Bulong niya. Imposible! Pero dumikit sa kanya ang duda tulad ng anino. Dinampot niya ang telepono. Gusto ko ang mga tanong para sa final round, lahat, ngayon din.
Hindi siya hihintay sa kapalaran, may binubuong plano. Kung gusto ng bata ng spotlight, ibibigay niya ito. At sisiguraduhin niyang masusunog siya sa ilalim nito. Pero baka lang, hindi si Marvin ang talagang nakatrap. 12 natitira, 11 teenager, 10 taong gulang. Napakalinaw ng contrast. Mga matataas, maayos na high school students na naka-blazer at tie. At si Marvin Fernandez, suot pa rin ang lumang damit, dala pa rin ang superhero backpack. Nagbago ang rules. Pwede na ngayong magtanong ang mga hurado. Hindi na lang accuracy, pati presentasyon at clarity ay binibilang. Set up to, bulong ni Michael sa audience. Pwede na lang nilang sabing di nila gusto ang sagot niya. Nakakuyom ang panga ni Carmen. Kaya niyang ibigay ang mga sagot na hindi nila kayang balewalain. Lahat ng wala si Marvin, nasa kanya si John, 18 anyos. 6 feet 2 inches, kumpiyansa, mayaman, anak ng surgeon at corporate lawyer. Paboritong estudyante ni Cruz, kampiyon ng nakaraang taon. Tiningnan niya si Marvin, halos 2 talampakan ang pagitan ng taas at ngumisi. Lumuhod pa pababa para magpantay ang mata nila. Anong laro mo? Minecraft, Roblox, Fortnite? Bakit mo po tinatanong? Wala lang, pagkatapos nito, marami kang oras maglaro. Hindi po ako masyadong naglalaro, mas gusto ko pong magbasa ng math books. Tumawa si John, tumayo. Hindi niya sineryoso si Marvin. Ang problemang ibinigay ay sobrang hirap, pang-graduate level, pareho nilang nasolusyonan. Pareho silang tama sa math. Pero si John pulido ang presentasyon. May timing, may eye contact sa mga hurado, may patawang nagpasaya kay Cruz. Marunong siyang mag-perform. Si Marvin naman, puro laman, walang arte, walang polish, tunay na math, diretso, malinaw. Umasa si Cruz sa subjectivity. Binigay ang edge kay John. Mas mahusay ang delivery, mas maganda ang presentasyon. Pumasa pa rin si Marvin sa finals, pero halos hindi. Habang dumadaan siya, yumuko si John at bumulong. Hoy Henyo, akala mo talaga masusolusyonan mo pa ang Cruz Soriano? Opo, ang cute mo naman. Hinaplos niya ang ulo ni Marvin. Good luck, little guy. Kakailanganin mo yan. Hindi sumagot si Marvin, pero sinundan ng mata niya si John, tahimik parang pangakong hindi nabigkas. Ang dati maliit na stream ng math competition ay naging pambansang phenomenon. Mula ilang daang nanonood, umabot ng daan-daang libo. Clips ng sagot ni Marvin sa round 2 kumalat sa Twitter, TikTok, Instagram, Reddit, YouTube. Title, Kid laughed at for claiming he solved a 32-year math problem. Then this happened. Views, 800,000 at patuloy pang tumataas. Comments, di ko na kayang tigilan panoorin tong batang to. Sufficient isn't the same as complete? Goosebumps. Para siyang sinampal ni Marvin gamit ang chalk. Kung sino man ang nagpalaki sa batang to, turuan niyo rin ako. 10-10 taon, baliw na to. Paano kung totoo to? Paano kung siya ang plot twist ng century? Ang buong mundo ng matematika ay nakatingin na. Mga loyalista ni Cruz, kung mapatunayan niya na tama si Cruz, panalo ang panig natin. Mga taga-suporta ni Soriano, walang paraan, hindi yan kayang tapusin ng bata. Mga neutral na eksperto, tumahimik kayo, panoorin nyo. Ito ang pinaka-exciting na nangyari sa math sa loob ng maraming taon. Hindi na ito simpleng kompetisyon. Hindi na ito tungkol sa tamang sagot, ito na ang kasaysayan. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Marvin Fernandez. Pagkatapos ng semifinals, tahimik na nakaupo si Cruz sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa computer screen, kumukutitap sa kanyang mukha. Pinapanood niya muli ang video ni Marvin, The Hidden Constraint. Kalokohan yan, sapat ang standard method. At narinig niya ulit ang boses ng bata. Sapat ay hindi kapareho ng kumpleto.
Humikit si Cruz, masakit na ang sentido niya. Dumudulas na ang kanyang pamana. 10 taong gulang ang may hawak ng dulo ng sinulid. 32 taon, daan-daang academic papers, libu-libong lecture. Ang kanyang pangalan nakaukit sa mga plake, nakalimbag sa mga textbook, binibigkas sa mga silid-aralan sa buong mundo. At hanggang ngayon, hindi pa rin napapatunayan ni Richard Cruz ang sarili niyang teorya. Ngayon, isang batang 10 taong gulang mula sa squatter ang nagsasabing kaya niya. Parang imposible. Dapat lang na imposible. Pero, paano kung hindi? Tumunog ang telepono ni Cruz. Mensahe mula sa isang kasamahan. Richard, nakita mo na ba ang mga numero? Mahigit 300,000 na ang nag-sign up para panoorin ang finals. Tumatawag ang mga news networks. Historic ito. Nakita ko na, sagot ni Cruz. Ang publicity, di ka panipaniwala. Bituin ang bata. Dapat sumabay ka sa agos. Binaba ni Cruz ang tawag. Bumalik ang mata niya sa kumikislap na screen. Habang walang nakakabutas sa teorya, siya pa rin ang visionary. Ang henyo na nagtatanong ng mga tanong na walang ibang matalinong kayang sagutin. Hindi matitinag. Pero kung may makalutas nito, magbabago ang buong kwento. Maliban na lang kung bumagsak ang taong yon, malaki sa harap ng buong mundo. Ang headline, Child Prodigy Fails Spectacularly, Cruz Proven Right. Binuksan niya ang file ng final round problems. Mahirap na ang mga tanong, pero patas. High-level math na para talaga sa mga top students. Nag-hover ang daliri niya sa edit button. Paano kung baguhin niya? Paano kung ang final problem ay mismong Cruz Soriano? Walang estudyanteng tunay na makakalutas nito, hindi ng buo. Magkakatalo sa paraan ng paglapit sa problema. At siya ang may kontrol kung paano ito huhusgahan. Hindi lang basta babagsak ang bata, dudurog siya, makikita ng buong mundo, pindot. Edit. Binago niya ang final problem na itakda na ang bitag. Pero ang hindi niya alam, ang hindi niya kayang malaman, ay kung anong laman ng luma at kupas na kwaderno ni Marvin. Parehong pwesto tulad ng dati, sahig ng sala, nakakalat ang mga libro, nakabukas ang mga kwaderno, tahimik na gumagalaw ang lapis sa ilalim ng dim na ilaw. Pumasok si Carmen, dala ang isang plato ng cookies at gatas, ang matandang recipe niya. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi ng apo. Anak, 9:00 na, malaking araw bukas. Alam ko, Lola, tinitingnan ko lang po ulit, huling beses. Tumitig siya sa mga pahina, mga simbolo at equation na parang ibang lengguwahe, pero hindi niya kailangang maintindihan ng math. Naiintindihan niya si Marvin. Marvin, pwede ba akong magtanong? Siyempre po, Lola. Bakit mo gustong patunayan na tama si Dr. Cruz? Igini sa kanya, pinahiya ka sa harap ng lahat. Tumigil si Marvin, tiningnan niya si Carmen. Sa sandaling yon, parang hindi siya 10 taong gulang. Kasi tama siya, Lola, yung pagiging masungit niya, hindi nun ginagawang mali ang math niya. Pero hindi ka ba galit sa lahat ng ginawa niya? Galit po, pero kung titigil ako dahil lang galit ako, di pareho lang ako sa kanila. Hayaan ko bang damdamin ang magdesisyon kung ano ang totoo? Napaluha si Carmen. Ang batang ito, imposibleng batang ito, parang nakapamuhay na ng 1 siglo. Para kang matandang lalaki magsalita, anak, para kang tumanda ng 100 taon. Ngumiti bigla si Marvin. Bumalik ang pagkabata sa mukha niya. Pero Lola, pwede pa rin po ba akong kumain ng chocolate ice cream bukas kung manalo ako? Napahalakak si Carmen. Ginakap siya ng mahigpit. Pwede kang kumain ng lahat ng ice cream sa buong mundo, anak. Si Marvin, mag-isa. Walang coach, walang strategy team. Isang bata, isang lapis, isang pangarap. Kato, John Torres sa private office ni Cruz. May professional coaching, mock interview, scripted strategies. Kato, Teresa Flores. Napaliligiran ng tutors, whiteboards, flashcards, public speaking drills. Balik kay Marvin. Maliit na batang nakaupo sa lumang carpet, mini victory. Nakahanap siya ng mas malinis na paraan para sa step 4 ng proof niya.
Mas mabilis, mas elegante. Ngumiti siya, nagpatuloy. Mini setback na ubos ang tinta ng ballpen niya, wala na sa bag. Kinuha niya ang lumang crossword pencil ng lola niya, ubos na ang pambura at nagpatuloy sa pagsusulat. Mini victory, dumating si Michael, dala ang mga plastic bag. Pinadala ni Lola, kailangan mo raw kumain. Kumain si Marvin habang nagsusulat, lapis sa isang kamay, sandwich sa kabila, nalaglag ang mumo sa kwaderno, pinagpag niya ng hindi tumitingin. Mini setback, inabot siya ng antok, bumigat ang ulo, nawala ang focus, nagblur ang mga numero, lumaban siya pero talo ng katawan niya, nakatulog siya sa sahig. Pisngi nakapatong sa pahinang puno ng notes tungkol sa bounded functions. Nakahawak pa rin sa lapis. Nakita siya ni Carmen, napakaliit, napakatahimik. Hindi niya ginising, kinuha lang ang kumot. Marahang tinakpan ang apo, hinalikan sa noo. Tumayo siya roon ng ilang saglit pa. Pinagmamasdan ang batang lalaki na bukas haharap sa buong mundo. Matulog ka ng mahimbing, anak, bulong ni Carmen. Bukas, ipapakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Pero habang mahimbing ang tulog ni Marvin, gising ang buong internet. #MathKid, trending muna sa US tapos sa buong mundo. Hindi pa ako naging ganito ka-invested simula nung World Cup. Ang batang ito ang bitbit ang pangarap ng bawat underdog sa kasaysayan. Kapag niloko ni Cruz to para pahiyain ang 10 taong gulang, mananakit ako. Marvin, kung nababasa mo to, nasa likod mo ang buong mundo. Bakit ako, isang matandang tao, umiiyak sa math contest? Nagkakagulo ang buong math community. Mga skeptiko, hype lang yan, gimmick, natsambahan lang ng bata. Mga naniniwala, napanood nyo ba yung video sa round 2, may alam siya na malalim? Mga realist, hindi malulutas ang Cruz Soriano. Masakit ito, sana lang hindi on camera mangyari. Pero lahat-lahat, sangayon sa isang bagay. Papanoodin nila ito. Nagising si Marvin. Nakahiga pa rin sa sahig, nakakulubot sa pagitan ng mga pahinang puno ng equation. Masakit ang likod niya, kumurap siya sa malambot na liwanag ng umaga. Sa isang segundo, hindi niya alam kung nasaan siya. Tapos bumalik ang lahat, ngayon na ang araw. Umupo siya, tinitigan ang mga nakakalat na kwaderno. 2 taon ng trabaho, 17 kwaderno, daan-daang palpak na pagsubok. 12 ng tagumpay, lahat para sa sandaling ito. Kumirot ang tiyan niya, hindi gutom kundi takot. Paano kung mali ako? Paano kung may hindi ako nakita? Paano kung tama ang pagtawa nila? Paano kung karapat-dapat akong pagtawanan? Kumatok ang pinto. Tulog pa si Carmen, kaya dahan-dahang tinungo ni Marvin ang pinto. Kinailangan niyang tumayo sa dulo ng paa para silipin ang peephole. Sa labas, si Dr. Patricia Santos. Binuksan niya ang pinto. Magandang umaga po, Dr. Santos. Magandang umaga, Marvin. Pwede ba akong pumasok? Umupo sila sa maliit na kusina at si Marvin nakaupo sa upuang sobrang laki. Para sa kanya, nakabitin ang mga paa. Si Santos umiinom ng kape mula sa tasa ni Carmen. Pasensya na sa abalang ito, Marvin. Kailangan lang talaga kitang makausap bago ang finals. Tungkol saan po? Tinitigan siya ni Santos at isang maliit na bata. Isang imposibleng kababalaghan. Marvin, naniniwala ka ba talaga na malulutas mo ang problema? Walang pag-aatubili. Tumango siya. Opo, ma'am. Alam mo bang kung tama ka? 32 taon ng debate ang matatapos, mga career na nakatayo sa argumentong yon, at ikaw, isang 10 taong gulang, ang magiging dahilan. Tahimik si Marvin, saglit na nag-isip. Hindi ko po ginagawa dahil malaki ito. Ginagawa ko po dahil totoo ito. At mas mahalaga ang katotohanan kaysa kung gaano kalaki o kaliit ang taong nagsasabi nito. Di ba? Natigilan si Santos. Nakinig siya sa mga propesor sa loob ng dekada. Paligoy-ligoy sa katotohanan. Wala pa siyang narinig na ganyang kasimpleng katapatan. Huminga siya ng malalim. Binago ang finals problem kagabi.
Hindi man lang nagulat si Marvin. Si Dr. Cruz ang nagbago, ginawa niyang Cruz Soriano. Inaasahan ko na po. Alam mo, nahulaan ko po. Simula nung sinabi ko yung tungkol sa hidden constraint sa round 2. Inihanda mo ang sarili mo para dito? Inaasahan ko po, oo. Sagot niya sabay haplos sa kwaderno. Pwede siyang pumili ng kahit ano, isang tanong na never ko pa nakita. Pero itong problemang to, bahagya siyang ngumiti. Ito ang pinagtrabahuhan ko sa loob ng 2 taon. Tumayo si Santos, mabigat ang galaw. Marvin, kailangan mong maintindihan, tumutol ako sa pagbabago. Gusto ni Cruz na bumagsak ka. Hindi lang basta bumagsak, publicly, sa harap ng kalahating milyong tao. Binuo niya ang problem para durugin ka. Tumungo si Marvin, sandali lang. Alam ko po, at hindi ka natatakot. Tahimik, natatakot po ako, aniya, mahina. Sobrang takot sa totoo lang. Napakabata ng boses niya pero tumingin siya pataas. Pero sabi po ni Grandma, ang tapang ay hindi yung walang takot. Ang tapang ay yung natatakot ka pero ginagawa mo pa rin. Huminto si Santos sa pintuan. Marvin Ferrandez, sana patunayan mong mali siya sa lahat maliban sa math at tuluyan siyang umalis. Tahimik na naupo si Marvin sa liwanag ng umaga. Maya-maya lumitaw si Carmen sa pintuan. Sino yon, anak? Isang propesor, Grandma. Pumunta para balaan ako? Balaan tungkol saan? Na baka ito ang pinakamahirap na araw ng buhay ko. Tiningnan niya ang kanyang lola. Seryoso ang mata. Pero sa tingin ko po, pumunta rin siya para sabing naniniwala siya sa akin. Lumapit si Carmen. Lumuhod. Hinawakan ang maliliit na kamay ng kanyang apo. Makinig ka sa akin, anak. Matatag ang boses niya, walang pag-aalinlangan. Ngayon, papasok ka sa silid na puno ng taong ayaw sa iyo roon. Mga taong sa tingin nila hindi ka bagay. Mga taong naghihintay na bumagsak ka. Alam ko po, Grandma, pero alam mo ba kung ano ang hindi nila alam? Ano po? Hinigpitan ni Carmen ang hawak niya. Hindi nila kilala ang apo ko. Hindi nila alam kung anong pinagdaanan mo. Hindi nila alam na buong buhay mo naghahanda ka para sa araw na ito. Tiningnan nila siya at ang nakita lang nila ay isang batang galing sa squatter. Ang hindi nila nakita ay ang higanteng nasa loob niya. Yumakap si Marvin sa kanyang lola. Hindi kita bibigwin, Grandma. Ngumiti si Carmen, may luha sa mata. Anak, kahit anong gawin mo, hindi mo ako mabibigo. Ngayon, magbihis ka na. May kompetisyon tayong kailangang mapanalunan. 2 oras ang lumipas, lumabas sila sa malamig na umagang iyon. Si Carmen, suot ang kanyang pinakamagandang damit pansimba. Si Michael, naka-blazer na hiniram pa sa pinsan, medyo maikli ang manggas. At si Marvin, nakasuot pa rin ng malaking t-shirt, bit-bit ang superhero backpack sa isang balikat at hawak-hawak ang kanyang kupas na kwaderno. Tahimik ang kanyang lakad pero may apoy. Hindi lang siya pupunta sa isang math competition, haharapin niya ang kasaysayan. Nagbago ang hitsura ng gusali, mga television camera sa bawat sulok. Studio lights, maliwanag na parang showbiz. May entablado na ngayon kung saan walang laman na sahig ilang araw lang ang nakalipas. 8 finalists ang umupo sa harap, 7 mga teenager na naka-matching competition jackets at isang 10 taong gulang naka-hand-me-down pa rin. Sa likod nila umikot ang live stream counter, 300,000 plus viewers at pataas pa. Nakasiksik sina Carmen at Michael sa audience. Mahigpit ang hawak ni Carmen sa kanyang purse parang kalasag. Si Michael nanginginig ang tuhod sa kaba. Biglang nagliwanag ang screen at lumabas ang tanong, Cruz Soriano Boundary Problem. Sabay-sabay ang buntong hininga ng buong silid, 32 taon, dosent eksperto, libo-libong tangkang solusyon, lahat na bigo. At ngayon, finals question ito, parang bagyong umuusbong ang mga bulungan sa loob ng auditorium. Hindi ito pwede. Hindi dapat ito nasa high school test. Wala sa lugar si Cruz. Anong balak niya? Hinawakan ni Michael ang braso ni Carmen, nanlaki ang mata. Hindi sila pwedeng gumawa ng ganito.
Yan ang tanong, yung walang nakasagot. Hindi kumurap si Carmen. Kaya ni Marvin yan. Sa entablado, tulala ang mga finalists. Namutla si Teresa Flores. Si John Torres, hinawakan ng lapis, tumigil at napatitig lang. Walang galaw. Si Dr. Cruz nakatayo sa podium, tuloy-tuloy ang gilas. Ngayong taon, napagpasyahan naming tunay na hamunin ang ating mga finalists. Gamit ang isa sa pinakamatagal na misteryo sa matematika. Maayos ang tono, kalma, para bang normal lang. Hindi namin inaasahan ang buong solusyon. Ibabase ang puntos sa paraan at paglapit sa problema, tumingin siya kay Marvin, bahagyang nangumisi. Isa sa ating mga finalists ay nagdeklara na alam na niya ang sagot. Tumawa ang karamihan. Mga hilaw na halakhak, hindi mabait, hindi gumalaw si Marvin. Tinitigan niya ang problema sa screen, ang parehong problema na nakita niya sa isang maalikabok na aklatan noong 8 taon siya. Ang problemang nagtulak sa kanya sa 17 kwaderno at ngayoy nasa kandungan niya mismo at dahan-dahan, bahagya lang, ngumiti siya. Nakita ito ni Carmen. Hinawakan niya ang kamay ni Michael. Tignan mo ang mukha niya! Tumingin si Michael at nakita niya ang apoy sa mga mata ni Marvin. Sinubukan siyang itrap ng lalaki, bulong ni Carmen. Oh, pero handa si Marvin! 2 taong handa, baby. Sa entablado, binuksan ni Marvin ang kanyang kwaderno. Lambot na ng mga pahina, gamit na gamit. May equation sa bawat sulok. Hindi ito bitag, ito ay paanyaya. Binigyan siya ni Cruz ng entablado, audience. At mismong problemang alam na alam niya. Umpisa ng oras, 2 oras, 8 estudyante. Isang imposibleng tanong. Pero para kay Marvin Ferrandez, hindi ito imposibleng tanong. Ito na ang sandali niya. Parang mga pating ang camera crew sumusunod sa amoy ng dugo. Bawat galaw ng lapis, bawat irap, bawat buntong hininga, HD lahat. Si John Torres, nakapuno na ng 5 pahina, wala pa rin gumagana. Nawawala na ang kumpiyansa niya. Si Teresa Flores, 3 beses na nagpalit ng strategy. Lahat palpak. Tinititigan na lang niya ang papel, parang niloko siya nito. Isang babae, tahimik na sumubsob sa desk. Isang lalaki nagdududel na lang, isa pa tulala, walang focus. At si Marvin, nagsusulat, may binubura. Nagsusulat ulit, mabilis, mabagal, mabilis ulit. Sa camera, parang nahihirapan, parang nalulunod ang bata sa problema. Pero ang totoo, hindi siya nagsusolve. Nasagot na niya ito. 2 taon na ang nakalipas. Ang hinahanap niya ngayon ay iba, ang pinakamalinaw na landas, ang pinakamagandang paraan para dalhin ng mga hurado at ang buong mundo sa sagot na di nila kailanman nakita. Tapos huminto siya. Tumigil ang lapis sa ere. Namutla ang muka. Ayan na, isang puwang hindi sa sagot, kundi sa katibayan, sa proof. Isang maliit na lundag, isang nawawalang hakbang sa lohika, isang bagay na di pa niya napansin, hindi sa loob ng 2 taon, hindi sa 17 notebooks, tinitigan niya ang pahina. Mali ba to? Mababasag ba ang lahat? Sa audience, nakita ni Carmen ang pagbabago sa mukha ng kanyang apo. Napahawak siya sa dibdib, hirap huminga. May mali, bulong niya. Ano? Tanong ni Michael. Anong nangyayari? Hindi ko alam, sagot niya. Pero may mali talaga. Sa entablado, nakatitig si Marvin sa kanyang kwaderno. Tinitigan siya pabalik ng puwang sa kanyang proof, tahimik. Walang awa, parang nanunuya. Lahat ng pinaniniwalaan ni Cruz tungkol sa kanya mukhang magiging totoo. Ang batang mula sa ghetto, ang kawanggawa, ang maliit na nangangarap na masyadong mataas. Lumabo ang paningin ni Marvin. Nanginig ang kanyang labi. 10 taon lang siya, sumabog ang live stream chat. Umiiyak ba siya? Sabi na pumalpak ang bata. Mukhang sumuko na. Sobrang pressure, kawawa. Hindi talaga siya magtatagumpay. Sa mesa ng hurado, yumuko si Dr. Cruz. Bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Ito ang sandaling kanyang inihanda. Ang pagbagsak, ang pagkadurog, ang katapusan ng kwento, ang realidad na nyurakan ng pag-asa gaya ng plano. Dahan-dahang isinara ni Marvin ang kwaderno. Gusto na lang niyang maglaho, umuwi.
Yumakap kay grandma at magkunwaring walang nangyari. Mali siyang umasa, hindi siya scholar, hindi siya henyo. Isa lang siyang batang mahirap mula Southside. Sino ba ako para hamunin ang mga eksperto? Sino ba ako para maniwala na mahalaga ako? Tumakbo ang segundo na parang oras. Tapos, mga tinig. Hindi mula sa audience, kundi mula sa kanyang alaala, boses ni Carmen. Hindi nila kilala ang apo ko. Hindi nila alam ang higanteng nasa loob. Boses niya kaninang umaga. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa kung gaano kalaki o kaliit ang nagsasabi nito. Isa pang boses, mas bata pa. Si Marvin, 8 taong gulang sa library. Bakit ba sila nagtatalo sa halip na hanapin ang totoo? Binuksan muli ni Marvin ang mata, binuksan muli ang kwaderno, at muling tumingin sa puwang. At sa wakas, nakita niya, hindi ito kamalian, ito ang susi. Ang nawawalang hakbang ay hindi pagkukulang. Ito ang hidden constraint, ang mismong nabanggit niya sa round 2. Ang variable na di nakita ni na Cruz at Soriano sa loob ng 32 taon. At nang idagdag niya ito, hindi lang gumana ang proof, umawit ito, naging malinaw. Elegant, maganda, gumalaw ang lapis, mabilis, buo ang loob, walang pag-aalinlangan. Sa audience nakita ni Carmen ang pagbabalik, naglaho ang takot, nawala ang duda. Ang natira ay focus. Ayan na siya, bulong niya, paos. Ayan na ang apo ko. Anong nangyari? Tanong ni Michael. Nahanap na niya. Paano mong alam? Kasi kilala ko ang apo ko. Sa entablado, si Marvin Ferrandez ay hindi na batang kinakabahan. Isa na siyang mathematician. At may 45 minuto siyang natitira para baguhin ang mundo. Nagkakagulo na ang chat. Teka, nagsusulat ulit siya. Akala ko tapos na yun. Parang kinukulong niya yung notebook niya. Ano na naman to? Isang tao lang ang nakakaalam ng totoo, si Marvin, at hindi siya titigil hanggat alam ng lahat. Tinawag ang oras, tumunog ang buzzer sa tahimik na auditorium. 8 estudyante, 8 magkakaibang sagot, 8 pagsubok sa imposibleng problema. Isa-isa silang humarap. Unang lumapit si John Torres. Matangkad, kalma, matatag ang boses. Gumamit ako ng Hopkinson-Maclaurin approach. Hindi ko nakuha ang boundary condition. Hindi pa rin nalulutas ang problema. Tumango si Cruz, kontento. Mahusay na pagsisikap, Mr. Torres. Malinis ang methodology. Sunod si Teresa Flores. Maayos pa rin, pero halatang pagod. Sinubukan kong gamitin ang recursive method. Maganda ang simula, pero hindi nag-converge. Kailangan pa ng mas maraming oras. Maayos ang pag-iisip, Miss Flores. Salamat. Isa-isa pa, hindi ko po na solusyonan. Sobrang komplikado. Baka kung may mas mahabang oras, tumango si Cruz sa bawat isa. Relax. Kumpiyansa, umepekto ang plano. Nananatiling buo ang problema. Tapos tinawag ang huling pangalan. Mr. Ferrandez. Tumayo si Marvin, dahan-dahang lumakad sa unahan. Napakaliit sa harap ng dambuhalang whiteboard. May volunteer na nagdala ng upuan. Umakyat siya, may hawak na chalk. Hanggang dibdib lang ang taas kumpara sa iba. Umabot ang live stream sa 400,000 viewers. Ngumiti si Cruz, iniisip na ang mga headline. Mr. Ferrandez, aniya, malumanay at puno ng autoridad. Maari mong ilarawan ang naging approach mo. Hindi mo kailangang magbigay ng buong, gusto ko pong i-present ang aking solusyon, sir. Nauntog ang ngiti ni Cruz. Solusyon sa Cruz Soriano? Opo, sir, at gaya ng sinabi ko noong una, tama po kayo, may lower bound talaga. Nagulat ang crowd. Ipinadyak ni Cruz ang mga kamay na parang dramatic na host. Kung ganon, sige, ipagpatuloy mo. Humarap si Marvin sa pisara. Step 1, inilahad niya ang pundasyon. Ang parehong panig, ang teorya ni Cruz at ang pagtutol ni Soriano, patunay na alam niya ang buong debate. Step 2, tinukoy niya ang mismong punto kung saan naghihiwalay ang dalawang panig. Ang assumption na naghiwalay sa kanila. Tapos,
Ang turning point, ikinwadro niya ang bagay na parehong hindi nakita ng dalawang kampo, isang variable, isang constraint, isang multo sa equation na di nakita sa loob ng dekada. Nagulat ang mga mathematicians sa audience. Step 3, inilahad niya ang constraint. Ikinabit ito sa original na function. Ipinakita kung paanong binabago nito ang lahat. Ang board ay napuno ng bagong lohika. Isang landas na ngayon lang nasilayan. Tumayo si Cruz, lumapit sa board. Walang ekspresyon ng mukha, nanginginig ang kamay. Si Santos, sabay-sabay sumusulat, tinicheck ang bawat linya. Ang ibang mga propesor, ganun din. Lumabas na ang mga cellphone, kinuhaan ng litrato ang board. Huling linya, isang simpleng equation, elegant, malinaw. Yung klase ng math na parang totoo. Ibaba ni Marvin ang chalk, humarap. Nasa upuan pa rin, tinitingnan ang silid na puno ng matatanda. Matatapos na po ang Cruz-Soriano debate, may lower bound. Tama po si Dr. Cruz, tahimik. 400,000, nanonood, walang huminga. Lumapit si Cruz, tinabig si Marvin, tinitigan ang board. Linya sa linya, proof sa proof. Nanginginig ang kamay. Itong variable, 32 taon. Walang nakakita nito, hinahanap niya ang mali, kahit ano, para mapabulaanan. Step 3, yung convergence assumption mo. Nasa appendix po sir, sagot ni Marvin, mahina pero buo. Pahina 5, may 3 independent verification. Binuklat ni Cruz ang pahina, nagbasa, namutla ang mukha, tumayo si Santos. Malinaw ang boses, parang kampana sa gitna ng katahimikan. Richard, mukhang totoo ang proof mula sa mga manonood. Dahan-dahang tumayo ang isang propesor na kapanalig ni Soriano. Namumutla ang kanyang tinig sa hindi makapaniwala. Kailangan ko pa itong beripikahin ng mag-isa, pero kung totoo ito, hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang 10 taong gulang ang tumapos sa isang 32 taong debate. At biglang sumabog ang silid. Hindi sa tawanan, kundi sa paghanga. Ang pagkabigla ay naging pagkamangha. Ang pag-aalinlangan ay naging paniniwala. Sa entablado, si Marvin Ferrandez, 10 taong gulang, nakatayo sa isang upuan, may alikabok ng chalk sa kayumangging maliliit na daliri, ay tumingin kay Dr. Richard Cruz. Tama po kayo, simulat sa pulsar, mahina niyang sabi. Isang variable lang po ang hindi ninyo nakita. Tumigil siya, bahagyang tumagilid ang ulo at nagsalita ng may inosenteng sinseridad ng isang bata. Hindi ko po maintindihan kung bakit walang nakakita nito sa loob ng 32 taon. Hindi naman po ganun kahirap. 5 salita, hindi naman po ganun kahirap. 5 salita mula sa isang bata tungkol sa problemang sumira sa mga karera, relasyon at napuno ng mga aklatan ng maling teorya. Hindi alam ng mga tao kung tatawa o iiyak, kaya marami ang ginawa pareho. Humahagulgol si Carmen Ferrandez habang tumatawa, labis na napuno ng pagmamalaki. Tumayo si Michael at sumigaw, "Yan ang pinsan ko! Yan ang bunso naming pinsan!" Sumabog ang chat ng livestream. Isang pader ng malalaking letra. Mga emoji ng umiiyak, mga kiss smash, mga puso, mga tandang padamdam, mga deklarasyon ng pag-ibig, paniniwala at pagkamangha. At si Dr. Richard Cruz, na natiling nakatigil. Sa loob ng 32 taon, pinangarap niya ang sandaling ito, na siya ay mapatunayang tama sa wakas, buong buo. Ngunit sa lahat ng pangarap na iyon, hindi ito kailanman ganito ang itsura. Hindi isang paper na peer-reviewed, hindi isang podium sa conference, hindi isang tawag mula sa Nobel, kundi isang batang galing South Side ng Chicago, nakatayo sa isang upuan, nakaukay na damit, may hawak na chalk. Isang batang nagawa sa loob ng 2 taon ang hindi nagawa ni Cruz sa 3 dekada. Tumagos ang tinig ni Dr. Santos sa buong silid. Valid ang proof. Pagkatapos, mabigat at puno ng bigat. Ang debate ng Cruz-Soriano matapos ang 32 taon ay tapos na. Kay Marvin Ferrandez, edad 10, Lincoln Park Elementary School, Southside, Chicago. Muling sumabog ang silid. Isang standing ovation, masigabong palakpakan.
luha, sigawan, iggalak. Pero si Marvin, hindi siya nakatingin sa karamihan. Tinitingnan niya si Cruz. At si Cruz ay nakatingin pabalik. Isang batang may hawak na notebook. Isang 64 na anyos na may mga gusaling ipinangalan sa kanya. 2 buhay, 2 mundo, isang katotohanan. Ngunit biglang huminto ang selebrasyon. Lumapit ang isang hurado kay Santos, may hawak na tablet. Seryoso ang muka. Patricia, kailangan mong makita ito. Nagbasa siya, dumilim ang ekspresyon. Ang final na problema ay pinalitan. 4 na oras bago ang kompetisyon. Ang orihinal na tanong ay isang standard optimization problem. Mahirap pero patas. Ngunit pinilit ni Cruz na palitan ito. Pinalitan niya ito ng sarili niyang hindi pa nalulutas na teorya. Isinulat niya ang tanong upang durugin ang isang bata. Mahinang sinabi ni Santos, ngunit matatag, pinalitan niya ito para hiyain ang isang 10 taong gulang na bata. Kumalat ang leak na parang apoy. May nagsumbong sa media, sa comment, sa social media. Sumabog ang mga headline, Profesor dinaya ang kompetisyon laban sa batang henyong 10 taong gulang. Batang 10 taong gulang, nalutas ang buhay na gawa ng propesor. Pinalitan ni Cruz ang problema para pabagsakin ang bata at nabigo. Ang patibong na lumikha ng alamat. Paano naging icon ang isang bata dahil sa isang rasistang setup? Nakita ni Cruz ang mga headlines sa mga cellphone sa paligid. Nagkulay abo ang kanyang muka. Nagpanik ang Northwestern. Kailangang makontrol ang kwento agad. Kailangan nila ng larawan, isang pahayag, isang imahe ng pagkakasundo. Ibig sabihin, kailangang kamayan ni Cruz si Marvin. Sa harap ng buong mundo, nag-click ang mga kamera. Nagkaharap silang dalawa, isang pulidong propesor na 64 na anyos, naka-tailored na suit, at isang 10 taong batang may maluwag na damit, may chalk pa rin sa mga kamay. Mabigat ang katahimikan. Namamaos si Cruz, ginawa mo ang hindi ko nagawa sa loob ng 32 taon. Tumingala si Marvin, mataas na mataas. Hindi mapait ang boses niya, kundi mausisa. Sir, bakit po kayo tumawa sa akin nung araw na yon? Hindi niyo po ba inakalang kaya ko? Walang masabi si Cruz. Nagpatuloy si Marvin. Tama po kayo sa math, sir. Pero nagkamali po kayo tungkol sa akin. Tumigil siya. Pero ayos lang po. Pinapatawad ko po kayo. Napakurap si Cruz. Pinapatawad mo ako. Opo, sir. Sagot ni Marvin. Parang karaniwan lang. Sabi po ng lola ko, huwag kang magalit sa mga taong hindi alam na mali sila. Hindi niyo po alam na kaya ko. Ngayon alam niyo na, may nagbago sa mukha ni Cruz. Isang sandali lang, isang bitak sa pader. Nagningning ang kanyang mga mata, inilahad niya ang kanyang kamay. Tinanggap ni Marvin, isang malaking puting kamay, isang maliit na kamay, 64 na taon ng pride. 10 taon ng grace, nakuhaan ng mga kamera ang lahat. At sa sandaling iyon, hindi lang talino ang nakita ng mundo. Nakakita sila ng isang bagay na mas bihira, kapatawaran. Nakatayo sa entablado si Marvin Fernandez. Hawak ang tropeyong halos kasinlaki niya. Umuugong ang bulwagan sa palakpakan. Umalingaw-ngaw ang tinig ng announcer. Ang solusyon sa Cruz Soriano boundary problem ay opisyal ng kilala bilang the Fernandez Proof. Hindi Cruz Fernandez Proof, hindi Cruz Proof. The Fernandez Proof, nasa unang hanay si Cruz. Walang bakas ng emosyon sa muka. Pero alam ng lahat na mula sa mga manunood, dahan-dahang tumayo ang isang propesor mula sa kampo ni Soriano. Nanginginig ang kanyang boses. Kailangan pa natin ng independenteng beripikasyon. Pero kung totoo ito, huminto siya, umiling sa hindi makapaniwala. Isang batang 10 taong gulang ang nagtapos ng isang 32 taong debate. Sumabog ang silid, hindi sa tawanan, kundi sa isang mas malalim na emosyon. Pagkabigla, paghanga, pagkamangha, at unti-unti ang pagdududa ay napalitan ng paniniwala.
Sa entablado nakatayo si Marvin Fernandez. 10 taong gulang, may alikabok pa ng chalk sa kanyang mga daliri. Nakatayo sa isang upuan, nakatitig kay Dr. Richard Cruz. Tama po kayo simula't simula, sir. May isa lang po kayong na-miss na variable. Bahagyan niyang iniling ang ulo, ang ekspresyon ay dalisay at tapat. Hindi ko po maintindihan. Bakit po walang nakakita nito sa loob ng 32 taon? At pagkatapos, sinabi niya ang 5 simpleng salita. Hindi naman po ganun kahirap. 5 salita mula sa isang bata tungkol sa problemang sumira sa pagkakaibigan, winasak ang reputasyon at nilamon ang buong karera ng maraming akademiko. Hindi naman po ganun kahirap. Hindi alam ng mga tao kung sila ba ay tatawa o iiyak. Marami ang parehong ginawa. Si Carmen Fernandez ay humagulgol sa tuwa, parang ilaw na umaagos mula sa kanyang puso. Tawa sa gitna ng luha. Tumayo si Michael mula sa kanyang upuan, sumisigaw ng malakas na halos yumanig sa mga pader. Yan ang pinsan ko! Yan ang baby pinsan ko! Nagkagulo ang live stream chat, isang pader ng emojis, tandang padamdam, luha, puso at mga kismash. At si Richard Cruz, na natiling hindi makagalaw. Sa loob ng 32 taon, pinangarap niya ang araw na mapapatunayan siyang tama. Pero hindi ganito, hindi sa isang papel, hindi sa isang kapwa-propesor, hindi sa isang award, kundi sa isang maliit na bata, isang batang mula sa isang mahirap na komunidad, nakatayo sa isang upuan, nakasuot ng maluluwag na damit, may hawak lang na notebook, isang batang nalutas sa 2 taon, ang problemang hindi niya nalutas sa buong buhay niya. Lumapit si Dr. Santos, ang boses ay tila isang hatol, valid ang proof. Pagkatapos, malinaw at opisyal, tapos na ang Cruz Soriano debate sa pamamagitan ni Marvin Fernandez. Edad 10, Lincoln Park Elementary School, Southside, Chicago. Sumabog ang silid sa palakpakan, isang standing ovation, bukas loob na umiyak ang mga tao, nagyakapan ng mga estranghero. Binago ng kasaysayan ang sarili nito at alam ito ng lahat. Pero si Marvin, hindi niya tinitingnan ang karamihan, tinitingnan niya si Cruz at si Cruz tinitingnan siya. 2 buhay, isang katotohanan. Pagkatapos, huminto ang kasiyahan. May inabot na tablet ang isang hurado kay Santos. Seryoso ang muka. Patricia, kailangan mong makita ito. Tumigas ang muka niya habang nagbabasa. Ang tanong sa finals, ang nilutas ni Marvin ay pinalitan 4 na oras bago ang kompetisyon. Ang orihinal, isang normal na hamon. Ang pinalit, ang sariling problemang hindi nalutas ni Cruz. Sa loob ng 32 taon, dinaya niya ang kompetisyon, hindi para subukan ang talino, kundi para durugin ang isang bata. Mahinang sabi ni Santos, pero malinaw, pinalitan niya ito para pahiyain ang isang 10 taong gulang. At pagkatapos kumalat ang katotohanan, isang leak, isang reporter, social media, at sa loob ng ilang minuto lumabas ang mga headline, Propesor, tinangkang pahiyain ng batang henyo, ngunit nabigo ng matindi. Marvin Fernandez, nalutas ang problema na ginamit ni Cruz laban sa kanya. Ang patibong na lumikha ng alamat. Paano nalutas ng isang bata ang equation at ang sistema? Nakita ni Cruz ang mga headline sa mga cellphone sa paligid niya. Namutla ang kanyang muka. Nagpanik ang Northwestern. Kailangan nilang kontrolin ang pinsala, kaya inayos nila ang isang larawan, isang handshake, ang sandali ng pagtubos. Nagharap sina Cruz at Marvin, isa sa nakapress na suit, isa sa maluluwag na damit. Pinanood sila ng buong mundo. Mahina ang boses ni Cruz. Ginawa mo ang hindi ko nagawa sa loob ng 32 taon. Tumingala si Marvin, mahinahon ang boses. Sir, bakit po kayo tumawa sa akin nung araw na yon? Hindi niyo po ba inakala na kaya ko? Hindi makasagot si Cruz. Nagpatuloy si Marvin. Tama po kayo sa math, sir, pero nagkamali po kayo tungkol sa akin. Tumigil siya, bahagyang ngumiti. Pero ayos lang po na pinapatawad ko po kayo. Napakurap si Cruz, nagulat. Pinapatawad mo ako?
Tumango si Marvin. Opo sir, sabi ng lola ko, huwag kang magalit sa mga taong hindi alam na mali sila. Hindi niyo po alam na kaya ko. Ngayon alam niyo na may nabasag sa mukha ni Cruz. Nagningning ang kanyang mga mata, panandalian lang. Inilahad niya ang kanyang kamay. Kinamayan siya ni Marvin. Isang malaking puting kamay, isang maliit na kamay, 64 na taon ng ego, 10 taon ng grasya. At sa sandaling iyon, nakita ng mundo ang mas bihira pa sa talino. Nakita nila ang kapatawaran. Matayog ang tayong si Marvin Ferrandez. Hawak ang tropeyong halos kasing laki niya. Umalingaw-ngaw sa bulwagan ang tinig ng announcer. Simula ngayon, ang solusyon sa Cruz Soriano boundary problem ay kikilalanin bilang dash, the Ferrandez proof. Hindi Cruz Ferrandez, hindi Cruz solution. Ferrandez, nasa unang hanay si Cruz, walang emosyon sa kanyang mukha. Pero alam ng lahat, kinagabihan, habang ang langit ng Chicago ay ginintuan sa paglubog ng araw, lumabas si Marvin kasama sina Carmen at Michael. Nakasuot siya ng superhero backpack. May hawak na luma at gusgusing notebook. Iniwan ng tropeyo. Masyado itong mabigat. Inakbayan siya ni Michael. Bro, tinapos mo ang 32 taong math war sa live TV. Alam mo ba kung anong nagawa mo? Ngumiti si Marvin. Nagmat lang ako, Michael. Nagmat lang bro, 10 taong gulang ka. Tumawa si Marvin, isang dalisay, musika ng batang tawa, hawak ni Carmen ang kanyang kamay. Anong gagawin mo ngayon, baby? Nag-isip si Marvin. Hindi ko pa alam, Grandma, pero maraming libro sa library tungkol sa math. Baka may isa pang problemang pinagtatalunan ng matatanda na hindi nila nalulutas. Naglakad silang 3 palayo sa araw, isang munting bata sa pagitan ng 2 taong nagmamahal sa kanya at sa kung saan mang sulok ng mundo, sa isang sirasirang paaralan. Suot ang damit na masyadong malaki. May hawak na pangarap na mas malaki pa. May isang batang nanonood. Isang batang ngayon lang na-realize na baka nga posible. Dahil sa araw na iyon, hindi lang isang math problem ang nalutas ni Marvin Ferrandez. Nalutas niya ang problemang matahin, nabaliwalain, napagtawanan, at ginawa niya ito sa tanging paraan na mahalaga, sa pagiging sobrang galing na hindi na siya pwedeng baliwalain. Kung ikaw ang batang yon na pinagtatawanan, ituloy mo lang. Aabutin din ng mundo ang galing mo. At kung kilala mo ang batang yon, ikwento mo ito sa kanya. Dahil minsan, ang pinakamalalaking sagot ay galing sa pinakamaliliit na tao